Magandang araw mga boss, mabigat yung problema ni customer. Napalitan na ito ng fuel pump filter assembly, pati yung filter. Paano problema nito? Pagka umaga, pag i-startin, Oo, di ba? Umandar na. Pero pag ni-revolution ko, biglang patay. mamatay. Pero pag buminit na kayo, okay na. Tapos, pag naparking na naman ulit na matagal, Hindi na, okay na. ganun lang ang problema niya. Yung problema lang sa umaga. Sige na, start mo, tingnan natin. Ayan, start. Muna kayo ito, manda. Hanggang, I-revolution mo ngayon. pag revolution ko, hanggang, Mamaya mamamatay. revolution ko Revolution mo. Okay. Yun lang, hindi naman namatay yung makina. Ayaw naman Kaya na parang minit na. Okay na. Oo. Ikaw mag-revolution, baka mamaya. Yaman lang. Hindi tumutuloy. Mamamatay yun. Kailan mamamatay ngayon? Natakot lang ngayon. Tinatakot yung isa ng dito na kayo na din. Tinatakot yung pa rin. Grabe naman yun. Yung ganun na kayo. Ganun lang nangyayari. Ganun nangyayari. Pero pag mainit naman na, okay, tignan mo. Oo. I-revolution mo ulit, mawag kang mamatay na. Kung hindi na, di ba sabi mo, papapalitan natin ito? Gusto ko sanang palitan yung fuel filter nito, kaya lang sabi ni customer, kailan lang daw napalitan yan, pati yung fuel pump filter assembly, kapapalit lang din. Yan! Pero, Parang naghihingalo. Pero, tapos, diretso na mamatay siya. hindi itong mamamatay ngayon hindi namamatay Natakot na yung natakot sa'yo. May lighter ka? Akin ang lighter mo. Lighter! Ay, lighter, bakit? Sindihan na natin to! Ano ko kasi? Kaisang mo ako na kaya. Luma na kasi, palitan natin ng bago. Highlander oh, tagal-tagal yun. Sige, lipat mo ron. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin dyan. Oo. Lipat mo ron. Oo. Inibistigan ko si customer dito sa sasakyan niya. Last year, pinakalibrate niya ata itong injection pump, pati yung mga injector na check up na rin daw. Okay naman daw, wala daw problema. Yun lang, ang sakit niya pag in-start mo sa umaga, tapos ni-revolution mo, bigla daw namamatay itong makina. Pero ngayon, nagtaka siya, hindi raw namatay yung makina ng ni-revolution. Pero basic lang yan mga boss. Hindi na tumutuloy na kayo. Hindi na tumutuloy. Tindok ko talaga ito. Ang tagal ko minilisan, inantay talaga kita Talaga pinano para malaman ko kung diferensya. Oo. Pero hindi na tumutuloy. Kaso nga lang, parang nalinya. Pero talagang ganun nangyari, bigla siyang pag in-start mo, namamatay. Pero ngayon, ayaw. Hindi pa matay. Okay na. Okay lang ka na. Ayan, di ba yun ang kapatid mo na kayo? Ano, may tagat yun. Yun ang kukunin natin kung saan ang gawa niya. May tagat. Para makabili muna ako ng parts. Yeah. Ilapit ko muna itong camera mga boss dahil ayon kay customer may tagas daw ito ng langis dito sa makina niya sa gilid. Kaya dito muna ako nag-focus sa valve cover gasket niya. So far nakita ko may basa lang ng langis pero wala naman siyang malakas na tagas. Dito naman sa gilid ng mga boss may basa rin siya. Pati dito sa hose may basa rin. Dito naman ako sa kabilang gilid ng makina mag-check up. Patay mo na! Sado ng old. O yan naman oh. Hindi na nga namamatay itong makina niya, nagkakaroon naman siya ng palya. Natakot sa'yo. Natakot ano? Yung klase ka talaga laki. Bakit natakot? Pwede naman kasi nagkataon lang, hindi namatay yung makina. I-check ko na nga yung tagas nito ng langis. Dito raw pala yung nakikita niyang malakas na tagas ng langis sa may gilid. Sa ilalim nitong intake manifold. Ano sa tingin mo? Langis yan, di ba? Pwedeng langis, Oh, pwedeng okay. crudo, pwedeng langis. Yan. Kaya lang, syempre, kailangan check upin maigi. Ayan. At dahil sa hindi naman ganun kalakas yung tagas ng langis dito sa gasket ng valve cover, nagkaroon ako ng idea na pwedeng singaw yung gasket dito sa intake manifold. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, kakalasin ko.
Pag singaw na kasi yung intake manifold gasket nito mga boss, possible yan, siyempre magkakaroon yan ng palya. O kaya, yung sinasabi nga ni customer, pag nirevolusyon niya, mamamatay bigla itong makina. Possible talaga yun. At yung leak dito sa ilalim ng intake manifold, possible na oil residue yun eh. Na kaya marami siya dahil nga sa may leak din dito sa gasket ng valve cover. Kaya nga sabi ko kay customer na ang problema lang nito, pwedeng sa intake manifold gasket at valve cover gasket. Kailangan lang yun palitan. At syempre naman, pag tatanggalin nyo ang intake manifold nito, una nyo tatanggalin yung intake hose nya na galing nga dito sa air filter housing. At para medyo maluwag akong makapagtrabaho mga boss, tatanggalin ko nga itong cover nitong intake manifold nya. Sa ibabaw nga nitong cover, meron akong tinanggal dyan na 4 na bolt na number 10. At dito naman sa ilalim, meron siyang 2 bolt at 2 nut na tatanggalin mo rin syempre. Medyo masikip nga lang yung position sa pagtanggal ng mga tornilyo dito sa ilalim ng cover ng intake manifold. Kaya kung mapapansin nyo, 2 kamay minsan yung ginagamit ko dahil baka malaglag yung tornilyo. At dahil nga sa natanggal ko na yung mga tornilyo dito sa cover ng intake manifold, gumamit lang kayo ng plus screw. Sikwating yan para umangat itong cover nang sa ganon matanggal nyo siya. O ayan na mga boss, natanggal ko na itong cover. Ilapit ko itong camera mga boss, napansin ko nga itong gasket ng cover ng intake manifold, medyo may basa-basa din siya ng langis. At dahil nga sa hindi naman siya ganun kalala, i-re-gasket ko na lang yan, gagamitan ko siya ng beta gray. At sa pagtanggal pala ng intake manifold nito, kailangan palang tanggalin yung 4 na injector pipe niya. Kasi nga, hindi ko mailulusot itong intake manifold kung hindi ko tatanggalin yung 4 na injector pipe. I-focus ko ulit yung camera dito sa tagas ng langis dito sa ilalim ng intake manifold mga boss. Ayan medyo malakas siya Siyempre, sumasabay pa yan yung kaunting tagas ng langis dito sa valve cover gasket kaya medyo malakas tignan. Na isa pa nga yan sa ikinaiinis ni customer, yan tagas ng langis. Sunod ko naman sa i-disconnect itong breather hose nya. Gagamit kayo dyan ng flat screw para maluwagan nyo nga yung clamp. At pag maluwag na yung clamp, i-disconnect nyo na itong breather hose nya dito sa valve cover. Tapos gamit ka ngayon ng socket wrench sa number 14, luwagan mo itong bolt dito sa elbow ng intake manifold. Yan yung kinakabitan ng inlet hose galing sa air filter housing. At dahil nga sa maluwag na yan, kung makikita nyo, tinutuluyan ko ng tanggalin itong 2 bolt. At pag natanggal mo na itong 2 bolt, tuktukan mo lang itong elbow para bumitaw siya dito sa intake manifold. Kaya lang meron pang holder dito sa hose nya, kaya gumamit ka ng box wrench sa number 12 para matanggal mo itong bolt. And mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong bolt, pwede mo na ngayon i-disconnect itong breather hose dito sa valve cover para tuluyan mo nang matanggal yan. Ayan na mga boss, tanggal na itong breather. At kung makikita nyo, itong elbow nya medyo makarbon na rin. Kaya lilinisan ko na lang yan mga boss. Pati itong intake mga manifold, yung valve cover, lilinisan ko na rin yan. Pero bago yun, luwagan ko muna itong 2 nut dito sa injector pipe nya. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, kailangan talaga tanggalin itong 4 na injector pipe nya. Para nga wala siyang sagabal pag tinanggal nyo itong intake manifold. At yung kabilang dulo nitong injector pipe nyo, nakarugtong naman yung nut niyan dito sa injection pump. Kaya i-disconnect nyo rin yung nut niyan dito sa injection pump para matanggal nyo ng buo itong injector pipe. Ayan na mga boss, natanggal ko na. Tapos gamit ulit itong open wrench na number 17, luwagan ko na rin yung iba pang mga nut na nakakabit dito sa injection pump. Na pag maluwag na yan, pwede nyo nang kamayin yan para mas mabilis yung matanggal itong mga injector pipe nya. O ito na yung pangalawang injector pipe nya, natanggal ko na rin. At dahil nga sa wala ng sagabal na injector pipe, pwede ko na ngayon tanggalin itong mga niluwagan ko na mga nut dito sa stud bolt ng intake manifold. Kung makikita nyo, yung washer nitong nut, spring siya. At yung mga nakita nyo naman na pagtanggal ko nitong nut kasama yung spring pati yung stud bolt nya, nangyari yun dahil sa nag-stack up na yung nut dito sa stud bolt. Pero wala namang big deal doon mga boss. Basta ang mahalaga, pag inilagay nyo na itong stud bolt dito sa intake manifold, kumpleto siya. Nandyan yung spring, nandyan yung nut. Gaya nga nitong nakita nyo yung mga tinanggal ko, di ba? Kasama yung stud bolt nya dito sa spring. At habang tinatanggal ko pa yung mga ibang nut dito sa intake manifold, mag-shoutout muna ako mga bossing.
Unahin natin si Macario Sampayan. Shoutout sa iyo dyan, boss. Isunod natin yung bagong subscriber, si Rin 1987. Maraming salamat, boss. At shoutout din kay Gerald Nicodemos ng Balungaw, Pangasinan. At meron pang isa, taga San Carlos City, Pangasinan, si Team Genjai TV. Shoutout sa iyo dyan, bossing. I-shoutout ko na rin pala yung mga bagong natututo sa paggawa nila ng kanilang sasakyan. Una si Dante Correg, Daniel Elpa, City Food and Travel, Paring Rick, Kula Sakat, F. Maronilla, at yung pinakahuli natin si Marlon Cerato ng Qatar. Sa inyo mga boss, maraming salamat sa suporta at panonood. Balik muna ako dito sa ginagawa ko dahil nga sa magpapalit nga pala ako ng valve cover gasket. Kaya luluwagan ko yung dalawang nut na number 10 dito sa ibabaw ng valve cover. Pag maluwag na yan, tutuluyan ko ng tanggalin itong dalawang nut na naluwagan ko. At dahil tatlo yung nut dito sa valve cover, kung makikita nyo, minanwal ko na lang sa pagluwag yan gamit nga itong ratchet. At pag bumitaw na yung nut, gamit itong flat screw, uugain ko ngayon itong valve cover para matanggal sa pagkakadikit itong gasket dito sa cylinder head. Ayan mga boss, maluwag na itong valve cover kaya iaangat ko na yan. Tapos ilapit ko itong camera na kung makikita nyo yung kulay itim dito sa pinagpatungan ng valve cover. Ayan yung patunay mga boss na meron ngang tagas dito sa valve cover gasket niya. Kaya tama lang yung sinabi ko kay customer na palitan na pati itong valve cover gasket. Tapos gamit itong open wrench na number 17, luwagan ko itong nut dito sa injector. Bali dalawa pa yung natitira dyan mga boss na injector pipe na kailangan kong tanggalin para itong intake manifold tuluyan ko na yung matanggal. Ayan mga boss, dahil nga sa maluwag na yung dalawang nut dito sa injector, kinakamay ko na yan para tuluyan ko na yung ma-disconnect dito sa injector. Tapos dito naman sa kabilang dulo ng injector pipe, ganun din mga boss, i-disconnect nyo rin yung nut nyan dito sa injection pump para tuluyan nyo nang matanggal itong injector pipe. Ayan na yung pangatlong injector pipe mga boss, natanggal ko na. Kaya pwede ko na ngayon tanggalin yung nut at spring na nakakapit nya dito sa intake manifold. At balik ulit ako dito sa pang-apat na injector pipe. Luwagan ko na itong nut nya dito sa injection pump. Pag maluwag na yan mga boss, pwede ko nang kamayin yan para tuluyan ko nang matanggal itong injector pipe nya. Yan na kasi yung pang-apat na tatanggalin ko. Ayan, tanggal na siya. At dahil nga sa mahaba pa itong video, pakiabangan sa part 2. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit sa inyo.